Papasok tayong muli sa pag-aaral at napakahalaga ang pag-aaralan natin ngayon dahil ang ating aral ngayon ay hahanguin natin sa aklat ng mga kawikaan or proverbio chapter 22 verse 6 at ito ay patungkol sa mga bata. Napakahalaga ang mga bata, lalo na sa Panginoon, kasi ang mga bata kapag iniluwal siya ng kanyang ina, wala pa siyang kaalaman, hindi pa siya marunong gumawa ng anumang mabuti o masama. At sa kanyang paglaki, ito ang sinasabi ng sulat. Tingnan natin ito sa verse 6, ganito ang kanyang sinalita. At dapat maunawaan natin ito. Sabi niya, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagkatumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kung titignan natin ang kapaligiran, marami ng matatanda na sila pa itong nag-uudyok sa mga kabataan o sila pa ang nagtuturo sa mga kabataan ng hindi tama. Dahil sila man din nung sila ay mga kabataan pa, ay hindi rin sila tinuruan ng kanilang mga magulang na lumakad sa daan na dapat niyang lakaran. Kaya sa kanilang paglaki, pagtandaman, yung kanyang nakasanayang uri ng buhay, maging masama man o karumal-dumal man, hindi na niya hihiwalayan. Ngunit ayon dito sa tekstong ito, samantalang tayo ay nag-aaral ng kabanalang asal ng isang kabataan sa kanyang paglaki, natural lamang na ang ituturo ng magulang sa kanyang anak ay walang iba kundi yung mga matuwid na bagay, mga makalangit na aral mula sa Panginoon lamang. Sapagkat ang Panginoon, gustong-gusto niya na ang mga bata ay matuto sana ng matuwid na daan, matuwid na pamumuhay o banal na pamumuhay na dapat niyang lakaran. Nararapat na sa mga bata ituro sa kanila ang pag-ibig sa Panginoon at sa kaniyang kapwa. Dapat na ituro sa mga bata na mahalin o ibigin niya ang Diyos, sapagkat ito ang dapat niyang lakaran, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kaniyang kapwa. Kapag natututunan ng bata, samantalang siya ay lumalaki, lalong nadadaman niya ang pag-ibig niya sa Panginoon. Lalong tumitibay din ang kaniyang pag-ibig sa kaniyang kapwa. Kapag mayroon siyang pag-ibig na nararamdaman na sa kaniyang paglaki, nakakalimutan niya ang galit. Nawawala sa kanya ang puot sa dibdib. Maiiwasan niya o hindi niya matututunang gumawa ng mga bagay na hindi nararapat. Hindi siya matututo ng mga gawaing masasama. Sapagkat ang ituturo ng magulang sa kanyang anak habang siya ay bata pa, yung daan lamang na dapat niyang lakaran
upang malaman at matutunan ng bata ang tamang paglaki, ang matuwid na ugali, kaaya-ayang pakinggan, kaaya-ayang pagmasdan. At kahit tumanda man siya, hindi na niya hihiwalayan. Marami ng matatanda na lubos at nasisiyahan na gumawa ng mga bagay na nararapat sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Hindi na nila hinihiwalayan ang daan na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Tamang daan. Isang daan na magbibigay sa kabataan ng matuwid na pag-iisip, matuwid na gawain. At sa kaniyang paglaki, ito ay kaniyang dadalhin. Magiging huwaran siya ng kaniyang kapwa-bata sa kanilang paglaki. Magiging huwaran siya ng kaniyang nilalakhang lugar na kahit tumanda man siya, ay ang magandang ugali ang kaniyang nakasanayan, ang siyang kaniyang tataglayin at hindi na niya hihiwalayan. Kaya nga ang mga bata ay napakahalaga. Mula sa kaniyang murang edad, kapag siya ay medyo natututo ng makinig at tumingin, kailangan ng ipangaral sa kanya ang mga mabubuti, ang mga salita ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay dapat na niyang madama. Ganon din, dapat na rin niyang malaman at madama na dapat siyang sumamba sa Panginoon. At kapag mula sa kaniyang pagkabata, ay masanay na siya na sumamba sa Panginoon, hindi na niya hihiwalay hanggang sa pagtanda niya. Pag siya ay matuto na umawit ng pagsamba sa Panginoon, pagtanda niya, hindi na niya hihiwalayan. At kagigiliwan na niya na sambahin at awitan ang Panginoon. Kapag tinuruan mo ang bata na basahin ang banal na kasulatan, pagtanda niya, hindi na niya hihiwalayan. Kung bakit marami ng mga kabataan na ang kanila na lamang ginagawa o hinaharap ay ang kanilang mga cellphone, sapagkat marami na sa mga magulang ang hindi tinuturoan ang kanilang mga anak habang sila ay nasa kabataan pa lamang. Magulang na mismo ang nagbibigay sa mga bata ng cellphone upang lalaruin. Kaya wala na ring pagkakataon ang mga bata na alamin ang daan na dapat niyang lakaran patungo lamang sa ating Panginoon. Napakahalaga ang mga bata. Sinasabi natin na tayong mga magulang ay mahal na mahal natin ang ating mga anak, ang ating mga bata. Subalit, isang bagay ang nakakaligtaan ng karamihan sa mga magulang. Ang pagtuturo sa kanilang mga anak ng pinakamahalagang mga bagay tungkol sa Panginoon. Pag-ibig sa Panginoon, paniniwala sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, at mga bagay pa na nararapat nilang malaman tungkol sa Panginoon. Maraming mga kabataan na hindi nakakakilala sa Panginoon sapagkat hindi ipinakilala, hindi itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang.
kung bakit ang kanilang mga magulang din ay hindi rin tinuruan nung sila ay kabataan pa lamang. Ngunit ang tekstong ito ngayon, hinihikayat niya ang lahat ng mga magulang upang asikasuhin sana ang kanilang mga kabataan upang turuan nila. No? Turuan mo ang bata, no? Sa daan na dapat niyang lakaran. Ito ang napakahalaga, napaka-importante sa mga kabataan. Kasi nga maraming mga kabataan na kapag naliligaw sila ng landas at humahantong sa masasamang mga pangyayari, sisisihin nila ang kanilang mga magulang na hindi sila tinuruan ng tamang daan nung sila ay mga kabataan pa lamang. Kaya, bago man magsisi ang isang magulang sa hinaharap ng kanyang anak na kapahamakan, dapat turuan na niya ng tamang daan. Turuan na niya na umibig sa Panginoon. Turuan na niya na sumamba sa Panginoon. Turuan na niya na umibig sa kapwa at ang lahat ng mga bagay na nararapat lamang sa banal na buhay ng isang kabataan upang tumanda man sila, hindi na nila hihiwalayan ang banal na aral na kanilang nalaman mula sa kanilang mga magulang. Napakaganda ang aral natin na ito. Bagaman maikli ito, ngunit nawa ay maunawaan ninyo ng mga magulang upang turuan ninyo ang inyong mga anak habang sila ay mga bata pa, maliliit pa, at pagtandaman nila, hindi na nila hihiwalayan ang banal na aral na kanilang natutunan. Ito ang ating maikling aral. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang oras sa ating lahat.